Kumusta mga paps? Good morning. So, for today's vlog ay magpapalit tayo ng coolant nitong ating NMAX, no? Ipa-flush natin siya tapos bleeding mga paps. So, babaklasin natin itong ito, left and right side fairing mga paps. Yan yung espada at saka footboard. May 3 bolt lang yan mga paps. Yung espada niya na 4mm. Tapos dito sa footboard, 2 bolt na 10mm. Tsaka isang screw. Right? Tapos may mga clip na lang yan sa ilalim. Bale, tinanggal ko na yung mga bolt nito para mapadali yung pagtanggal natin. Unahin lang natin itong pinaka-espada niya. So, dito sa pad na ito mga paps, may 10mm din na bolt dyan. Tayo natatanggalin. So, dito sa akin, nawala na yan. Siguro, nahulog. So, tanggalin na natin itong footboard niya sa right side niya. Para magkaroon tayo ng access sa dito sa may receiver coolant nito ang lalagyan. So, lilinisin din natin yung tatanggalin natin. At dito naman tayo sa kabilang part sa left side ng ating motor. Magtatanggal ng fairings niya mga paps. Unahin ulit natin itong espada niya. Sunod natin itong footboard. Alright. So mga paps, tinanggal din natin itong kabilang fairings na yung sa may footboard sa espada. Dahil dito tayo magbibigit sa left side ng NMAX natin. So ayan, tanggal na magkabila mga paps. Unahin natin tatanggalin itong receiver niya mga paps. Hugutin lang natin yung hose dyan na 2. Isa dito sa ibabaw at isa dun sa ilalim ng hose. And next, 10mm na bolt tanggalin natin para matanggal natin itong receiver niya at malinisan na rin. So ayan, natanggal na natin yung receiver ng coolant ng NMAX natin mga paps. So lilinisan natin yan mamaya, babanlawan natin yung loob. And next natin tatanggalin itong radiator cover niya mga paps. Ayan, bumungad na sa ating yung radiator ng ating NMAX, no? So ayan, tinatanggal na natin yung screw sa ilalim ng radiator. So ayan, yan tayo nagpa-flush ng coolant. Yan, lumalabas na mga paps. So kung mapapansin nyo mga paps, konti pa lang ang lumabas. So ang gagawin natin, yung takip ng radiator doon sa taas ay luluwagan natin. So ayan mga paps, kung mapapansin nyo, kapag niluwagan natin, nilalabas pa dyan yung coolant. At yung screw dito sa ilalim ng radiator mga paps, ibabalik natin yan dahil sasalin natin siya ng distilled water. Alright, so make sure lang mga paps na distilled water yung ilalagay natin doon sa loob para malinis yung tira-tirang coolant na nandun pa sa loob. So ayan, sasalina na natin siya ng distilled water. Kumuha lang tayo dun sa tubigan ng baby namin, no?
So, kailangan natin siyang punuin mga paps. Tapos, papaanda rin natin siya. Para yung mga natitirang kulat na yung nasa loob, sumama dun sa tubig na ipa-flush natin. So, try natin paanda rin mga paps. So, mga 2 to 3 minutes natin papaanda rin ito mga paps, no? Para sigurado tayong yung mga kulat na natitira sa loob sumama sa tubig. So, ayan, umaandar na siya mga paps. So, mapapansin nyo naman yan sa gulong mga paps. Medyo umiikot yung gulong natin sa likod. At syempre, pag natapos na yan 2 to 3 minutes na pagpapaandar natin, kailangan natin siyang palamigin ng mga paps. Kasi yung tubig ng sa loob, mainit yan. Baka malapnos pa yung balat natin kapag binuksan natin agad. So, papalamigin muna natin siya bago natin buksan itong screw sa ilalim ng radiator niya. Okay mga paps, naka 3 minutes na, no? Patayin na natin yung makina. So, hintayin na lang natin siyang lumamig bago natin buksan yung screw sa ilalim ng radiator. So, dahil malamig na siya mga paps, buksan na natin yung screw dito para yung distilled water na nilagay natin kanina ay lumabas kasama yung natitirang coolant niya sa loob. Alright. So, ayan mga paps, labasan na. Lumabas na yung mga natitirang coolant kasama yung distilled water. So, dito sa ilalim mga paps, mayroon din siya ditong 8mm na bolt. So, kailangan din natin siyang tanggalin, no? Kasi doon may lalabas din doon na natitirang coolant pa sa loob para mas malinis yung pagkagawa natin. So, hindi ko na lang pinakita yung yung bolt niya na nasa ilalim. Basta makikita nyo dyan mga paps pag sinilip nyo. Mayroon dyan bolt na 8mm katabi ng tambutso. Right. So medyo nahirapan tayo nito. So matigas siya. So ayan mga paps, naluwagan natin yung 8mm sa ilalim na bolt. At dahil naluwagan na natin, kamay nila natin mga paps. So ayan, kung mapansin nyo may tumulo pa na natitirang coolant. Yan yung may halo ng distilled water sa loob mga paps. Ang 8mm na bolt na yan mga paps na nasa ilalim katabi ng tambutso, may washer. So ingatan natin na hindi mawala yung washer niya mga paps. At dahil tapos na tayo mag-flashing na coolant natin, so ito yung coolant na ipapalit natin. Ang brand niya mga paps ay Jetson Long Life Coolant. May anti-freezing, anti-rust na rin siya mga paps. Yan, mababasa nyo naman dyan sa baba niya. Kailangan premix na siya mga paps, yung coolant na ilalagay natin. So premix na ang aking nabili. Dalawa yung binili ko kasi baka kulangin. And babalik natin itong receiver niya mga paps. Yan. Balik natin yung 10mm na bolt niya. And yung susunod is yung dalawang hose niya mga paps. Isa sa taas at isa sa ilalim. At nalinisan na rin natin tong receiver niya mga paps. Yung loob niya sinabon natin tapos binanlawan
Alright. So ayan, naikabit na natin yung hose ng receiver niya, dalawa mga paps. Huwag niyong kakalimutan ikabit kasi ito, masasayang yung coolant na isasalin natin. At ang sunod, itong screw sa ilalim ng radiator ang ilalagay natin. Pagkatapos natin ibalik itong screw sa ilalim ng radiator mga paps, ang isusunod natin ay yung 8mm na bolt niya doon sa malapit sa tambutso sa ilalim din mga paps. So ito mga paps, pinabalik na natin yung 8mm na bolt doon sa ilalim. Alright, may washer yan mga paps, no? Huwag natin kakalimutan. And next ay isalin na natin yung bagong coolant. Ayan, isalin natin hanggang sa mapuno yung radiator natin, no? So ayan mga paps, puno na yung radiator natin. Dagdagan na natin ng konti. Alright, hanggang labi mga paps. So next natin gagawin mga paps, i-build natin dun sa left side ng motor natin. So dito tayo mag-bleed mga paps. Ayan, 10mm na bolt. So bubuksan natin yan counterclockwise. Ayan mga paps, may lumabas na coolant, no? Para masiguro natin na walang hangin na matitira doon sa loob. Alright, so sarado na ulit natin. Okay, so ayan mga paps, kung mapapansin niyo, pagkatapos natin i-bleed, bumaba yung coolant. So dagdagan ulit natin, punuin ulit natin siya mga paps. Yan, okay na yan mga paps. At ang sunod natin lalagyan mga paps, itong receiver nya. Alright, so may sukat to sa ilalim, makikita natin. Ang ilalagay ko dito mga paps ay sa pagitan lang ng low at saka full. May palatandaan naman yan sa ilalim mga paps. Makikita nyo, depende sa inyo, basta huwag nyo lang pupunuin. Alright mga paps, tapos na tayong magpalit ng coolant dito sa ating NMAX, no? So babalik natin itong takip. Ayan, aapaw yan pero okay lang yan mga paps. So pagbabalik yan mga paps, may kakalso naman dyan para sa saktong higpit. So gamitan natin ng 8mm na Allen wrench. So ayan mga paps, kung makikita nyo, may kakalso dito, itong dalawa na to, may kakalso yan para sa saktong higpit nya. Alright, so higpitan natin. Ayan mga paps, saktong higpit na yan, kumalso na siya dito. Ayan, so balik na rin natin yung takip ng receiver natin. So ayan, okay na mga paps. Hindi ko na lang ipapakita sa inyo yung pagbalik ko ng kaha, no? Kasi lilinisan mo natin ito, madumi na itong loob. Lilinisan ko muna siya bago siya ibalik. Alright, so maraming salamat sa inyo mga paps, sa inyong panonood, and kita-kits sa mga susunod nating video. Peace.